May 50,000 pesos ka bang ipon at gusto mo itong gawing negosyo? Kung oo, magandang balita dahil maraming business ang maaari mong simulan sa halagang iyan. Pero hindi lahat ng negosyo ay pare-pareho ang demand at hindi rin lahat ay angkop sa bawat lugar o sitwasyon. Kaya naman sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 negosyong sulit sa 50,000 pesos na kapital na may mataas na demand at malaking tsansang magtagal kapag napamahalaan ng maayos. Kaya kung naghahanap ka ng business idea na pasok sa budget at may magandang market, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo dahil baka isa sa mga listahang ito ang magpayaman sa'yo. Ang number 1 ay water refilling station. Sa panahon ngayon, pwedeng hindi ka bumili ng bagong cellphone o bagong damit. Pero ang isang bagay na hindi pwedeng mawala sa bahay ay ang malinis na inuming tubig. Kaya kahit anong mangyari sa ekonomiya, may mga taong bibili at bibili pa rin nito. Ito ang dahilan kung bakit isa ang water refilling station sa mga negosyong sulit simulan kung may puhunan kang humigit kumulang 50,000 pesos. Hindi mo naman kailangan agad magtayo ng malaking refilling station. Marami ang nagsisimula bilang outlet o delivery partner ng isang existing na water refilling station. Kaya mas mababa ang kailangan mong kapital. Isa pa sa pinakamagandang katangian ng negosyong ito ay ang posibilidad na magkaroon ng mga suki. Kapag nagustuhan ng isang pamilya, opisina o tindahan ang serbisyo mo, malaki ang tsansang sa'yo na sila regular na o-order. Ibig sabihin, hindi ka lang umaasa sa walk-in customers dahil pwede kang magkaroon ng paulit-ulit na benta. Mas lalaki pa ang oportunidad kung mag-aalok ka ng mabilis at maaasahang delivery. Maraming tao ang mas gustong magpa-deliver kaysa magbuhat pa ng mabigat na galon ng tubig. Sa negosyong ito, hindi mo kailangan umasa sa isang beses lang na customer. Pwede kang magkaroon ng mga suking linggo-linggo ang order. At sa negosyo, iyan ang isa sa pinakamahalagang pundasyon, ang pagkakaroon ng repeat customers. Ang number 2 naman ay laundry shop. Sa dami ng taong abala sa trabaho, pag-aaral o pag-aalaga ng pamilya, marami na ang mas pinipiling magpalaba kaysa sila pa mismo ang maglaba. Dahil dito, patuloy ding tumataas ang demand para sa mga laundry shop, lalo na sa mga lugar na malapit sa apartment, boarding house at mga subdivision. Kung may puhunan kang humigit kumulang 50,000 pesos, maaari kang magsimula sa isang maliit na laundry business gamit ang ilang washing machine at basic na kagamitan. Hindi kailangan ang grande agad ang setup. Ang mahalaga ay malinis ang resulta, maayos ang serbisyo at nasusunod ang oras ng pagkuha ng mga damit. Isa sa pinakamagandang katangian ng negosyong ito ay ang paulit-ulit na pangangailangan. Hindi naman isang beses lang naglalaba ang mga tao. Kapag naging maayos ang serbisyo mo, may posibilidad na bumalik ang parehong customer linggo-linggo na nagbibigay ng mas tuloy-tuloy na kita kumpara sa mga negosyong umaasa lang sa walk-in buyers. Habang dumarami ang iyong mga suki, maaari kang magdagdag ng washing machine, mag-offer ng express service, o magbigay ng libreng pick-up at delivery sa malalapit na lugar. Unti-unti, pwedeng lumaki ang operasyon nang hindi kinakailangan maglabas agad ng napakalaking kapital. Kung maayos ang lokasyon at serbisyo, ang laundry business ay may magandang pagkakataong maging isang matatag at pangmatagalang pinagkukuhanan ng kita. Ang number 3 ay computer shop. Maraming nag-aakala na wala nang kinabukasan ng computer shop dahil halos lahat ay may cellphone na. Pero ang totoo, may mga lugar pa rin na malakas ang demand, lalo na malapit sa mga paaralan, boarding house at komunidad ng mga online gamers. Bukod sa online gaming, marami ring estudyante ang nangangailangan ng computer para sa research, paggawa ng projects, online classes, pagprint ng requirements, at iba pang school activities. May mga tao ring walang sariling computer na naghahanap ng lugar kung saan maaari silang gumawa ng resume, mag-apply ng trabaho online, o magproseso ng iba't ibang dokumento. Kung may puhunan kang humigit kumulang 50,000 pesos, maaari kang magsimula sa maliit na setup gamit ang ilang second-hand o budget-friendly na computer units. Habang lumalaki ang kita, pwede kang unti-unting magdagdag ng mas maraming units at iba pang serbisyo tulad ng printing, scanning, at photocopying para magkaroon ng dagdag na pinagkukuhanan ng kita. Ang sikreto sa negosyong ito ay ang tamang lokasyon, maayos na internet connection, at malinis na lugar. Kapag nabigyan mo ng magandang karanasan ang iyong mga customer, mas malaki ang posibilidad na sila rin ang maging regular mong kliyente at magrekomenda pa sa iba. At bago ang number 4, kung bago ka lang dito at bago pa mahuli ang lahat,
baka pwedeng pakilike nitong video at pakipindot na din ng subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel at para lagi ka ring updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 4 natin ay salon and barbershop. Ang pagpapagupit ay hindi isang luho para sa maraming tao. Bahagi na ito ng regular na personal na pangangalaga. Kaya kahit anong panahon, may mga customer na kailangan magpagupit, magpatrim o magpaayos ng kanilang buhok. Dahil dito, isa ang salon at barbershop sa mga negosyong may tuloy-tuloy na demand. Kung may puhunan kang humigit kumulang 50,000 pesos, maaari ka nang magsimula sa isang maliit ngunit maayos na setup. Hindi kailangan bongga agad ang shop. Ang mas mahalaga ay malinis ang lugar, komportable ang mga customer, at maganda ang kalidad ng serbisyo. Kapag nasiyahan ng isang customer sa gupit o serbisyo mo, malamang sa malamang bumalik siya sa susunod na buwan. Mas maganda pa rito, maaari ka pa nilang irekomenda sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Kaya unti-unting lumalawak ang iyong customer base nang hindi kailangang gumastos ng malaki sa advertising. Habang lumalaki ang negosyo, maaari kang magdagdag ng iba pang serbisyo tulad ng hair treatment, hair coloring o simpleng grooming services para madagdagan ang iyong kita. Kaya kung naghahanap ka ng negosyong may regular na customers at may pagkakataong lumago sa paglipas ng panahon, pwede mong i-consider ang salon o barbershop. Ang number 5 ay ukay-ukay store. Hindi lahat ng naghahanap ng magandang damit ay gustong gumastos ng malaki. Kaya hanggang ngayon, marami pa ring bumibili sa ukay-ukay dahil nakakatipid na. May pagkakataon pang makahanap ng branded at dekalidad na damit sa mas mababang presyo. Kung may puhunan kang 50,000 pesos, sapat na ito para makapagsimula ng maliit na ukay-ukay store at makabili ng unang bale ng mga damit. Ang mahalaga ay marunong kang pumili ng magandang klase ng paninda at maayos ang presentation ng iyong mga items para mas madaling makabenta. Isa rin sa mga maganda sa negosyong ito ay ang excitement ng mga customer. Maraming bumabalik dahil umaasang may bagong stocks at baka makahanap ng magandang damit. Kaya kung regular kang naglalabas ng bagong paninda, mas may dahilan silang bumisita ng paulit-ulit. Habang lumalaki ang benta, maaari kang magdagdag ng mas maraming klase ng produkto tulad ng sapatos, bag o branded jackets. Sa tamang lokasyon at maayos na pagpili ng paninda, ang ukay-ukay store ay maaaring maging isang negosyong kayang magbigay ng tuloy-tuloy na kita. Ang number 6 ay bookstore. Sa kabila ng pagdami ng digital learning, hindi pa rin nawawala ang pangangailangan sa mga libro, notebooks, school supplies, at iba pang educational materials. Lalo na kung malapit ang iyong negosyo sa paaralan, review center, o universidad. May pagkakataon kang magkaroon ng tuloy-tuloy na customers sa buong school year. Kung may puhunan kang humigit kumulang 50,000 pesos, maaari kang magsimula sa isang maliit na bookstore na may mga pangunahing school at office supplies. Hindi kailangan kumpleto agad ang lahat ng produkto. Mas mahalaga na alam mo kung ano ang madalas hanapin ng mga estudyante, guro at empleyado sa inyong lugar. Isa pang advantage ng negosyong ito ay pwede mong dagdagan ang iyong kita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga gamit tulad ng bond paper, pens, folders, art materials at iba pang school essentials. Kapag enrollment season at balik eskwela, kadalasan ay mas tumataas pa ang demand. Ang susi sa negosyong ito ay ang tamang lokasyon, sapat na stocks ng mga pangunahing kailangan ng mga customers at magiliw na serbisyo. Kapag naging kilala ang iyong tindahan bilang madaling puntahan at kumpleto sa basic school at office needs, mas malaki ang tsansang piliin ka ng mga customer tuwing may kailangan sila. Ang number 7 ay fruits and vegetable store. Isa sa mga produktong halos araw-araw binibili ng maraming pamilya ay prutas at gulay. Mapabahay, karinderya, restaurant o maliit na negosyo, palaging may pangangailangan para sa mga sariwang sangkap. Dahil dito, isa ang fruits and vegetable store sa mga negosyong may tuloy-tuloy na market. Kung may puhunan kang humigit kumulang 50,000 pesos, maaari ka nang magsimula ng maliit na tindahan ng prutas at gulay sa lugar na maraming dumadaan o malapit sa mga residential area. Ang mahalaga ay sariwa ang iyong paninda, maayos ang pagkakadisplay at tama ang presyo para makahikayat ng mga suki. Isa sa mga sikreto sa negosyong ito ay ang tamang pamamahala ng inventory. Dahil madaling masira ang prutas at gulay, kailangan mong planuhin ng mabuti ang dami ng iyong stocks at unahin ang mga produktong mabilis mabenta sa inyong lugar. Kapag nakilala ang tindahan mo sa sariwang paninda at maayos na serbisyo,
mas malaki ang posibilidad na magkaroon ka ng regular na customer. Sa tamang diskarte at mahusay na pamamalakad, ang fruits and vegetable store ay maaaring maging isang matatag na pinagkukuhanan ng kita sa mahabang panahon. At kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo naman sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Ang number 8 ay pizza business. Maraming Pilipino ang mahilig sa pizza. Mapamerienda, family gathering, birthday o simpleng craving lang, isa ito sa mga pagkaing madalas ino-order. Dahil dito, nananatiling malakas ang market ng pizza, lalo na sa mga lugar na maraming pamilya at kabataan. Sa puhunang humigit kumulang 50,000 pesos, maaari ka nang magsimula ng pizza business na may kumpletong pangunahing kagamitan at iba't ibang flavors na pwedeng i-offer sa mga customer. Ang isa sa mga pinakamahalagang puhunan sa negosyong ito ay ang kalidad ng produkto. Kapag masarap ang pizza mo, sulit ang serving at maayos ang serbisyo, mabilis itong maipakilala ng mga customer sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Malaking tulong ang word of mouth dahil libre itong paraan ng pag-a-advertise. Marami ng pizza business ang nagsimula lang sa simpleng setup bago lumago. Kaya kung marunong kang mag-maintain ng kalidad at mahusay kang mag-alaga ng customers, may magandang pagkakataon na unti-unting lumawak ang negosyo mo. Ang number 9 naman ay shoe store. Sapatos ang isa sa mga produktong hindi lang binibili dahil gusto, binibili rin dahil kailangan. Ginagamit ito sa trabaho, paaralan, sports at kahit sa pang-araw-araw na lakad. Kapag nasira o hindi nakasya ang lumang pares, napipilitan talagang bumili ng bago. Sa puhunan na humigit kumulang 50,000 pesos, maaari ka nang magsimula ng isang maliit na shoe store na nag-aalok ng mga sapatos para sa iba't ibang edad at pangangailangan. Mas maganda kung pipili ka ng mga modelong praktikal, abot kaya at madaling ibenta sa target mong market. Isa sa mga diskarte ng negosyong ito ay ang tamang pagpili ng lokasyon at produkto. Halimbawa, kung malapit ka sa paaralan, maaaring mas mataas ang demand sa school shoes. Kung nasa mataong commercial area naman, maaaring mas mabenta ang casual shoes, sandals o pang-trabaho. Bukod sa magandang presyo, mahalaga rin ang kalidad at kumpletong size options. Kapag alam ng mga customer na may magaganda kang sapatos na sulit sa presyo, mas malaki ang posibilidad na bumalik sila. Dahil dito, ang shoe store ay isa sa mga negosyong may magandang pagkakataong magkaroon ng tuloy-tuloy na benta. At ang number 10 at panghuli natin ay ang opinion mo. I-comment mo sa ibaba kung ano pa sa tingin mo ang mga business ideas na sulit simulan sa halagang 50,000 pesos na puhunan. Gusto ko ding malaman ang opinion mo para magka-ideya din kami. At yan ang 10 negosyong sulit simulan sa 50,000 pesos na kapital. Tandaan, hindi lang laki ng puhunan ang batayan ng tagumpay ng isang negosyo. Mas mahalaga ang tamang pagpili ng negosyo, maayos na pamamalakad, at ang kakayahang unawain ang pangangailangan ng iyong mga customer. Kung may 50,000 pesos kang nakalaan para sa negosyo, huwag basta-basta magdesisyon. Pag-aralan mo muna ang demand sa inyong lugar, alamin ang mga kakumpetensya, at pumili ng negosyong babagay sa iyong kakayahan at market. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.